Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! The topic is the house built upon a rock. The house is the church and the rock is Peter. No? So that gives us an insight about my topic today. Okay. But before I proceed, let me first dispose of this very pesky issue, an irritant between the Catholics and our Protestant friends, about the necessity of religion, the importance of religion, because oftentimes this is what we hear from them. Religion is not important, brother. Are you familiar with that? Almost a slogan. We don't need religion. What is important is our relationship with God. And many buy into that argument. No? Leaving the church, the Catholic Church, because after all, what is important is our relationship with God and not religion. No? So very plausible argument that many are led astray. But please take note that this statement is a fallacy. It is a false notion that it cannot stand scrutiny. It cannot stand logical scrutiny. The first thing that we have to remember is that that statement commits the fallacy of false dichotomy. And many of our brothers and sisters in the Protestant realm commit this fallacy of either or. I think it is clear to us by now that when you meet your born-again friends, they would say, we love Jesus, we don't need a church. It's Jesus or Mary. It's the Bible or the church. But that is a fallacy, pitting one against the other, whereas they belong to the same team. And so, let us discuss what is meant by religion. Religion is derived from the Greek word religare, which means to bind. It is a bond. It is a bond between God and man. And so religion tells us that its very meaning is precisely relationship with God. Amen? How do we define religion? Take note that religion itself is defined as what? The relationship between God and humans. That results in a body of beliefs and a set of practices, creed, cult, and code. Religion expresses itself in worship and service to God, and by extension to all people and creation. So, if they don't want religion, they are telling us that they don't want relationship with God. So, it is a fallacy. It is a false dichotomy. The second fallacy is the fallacy of hasty generalization. They lump all together religions in one basket. Of course, we agree that Islam cannot save us. Buddhism cannot save us. But if there are Muslims and Buddhists who are saved, they are saved not because they are Muslims or Buddhists, but because of Jesus Christ. Amen? Who is the Savior. And because of the Catholic elements, the Catholic truths that are in them. So they are saved not because of, but in spite of. So you don't put all religions together. This is also the fallacy of the atheists when they point to, to jihadists and say, tingnan mo ginagawa ng religion.
you are putting all religions in one basket. But that is false. Because biblically speaking, we can find that there is a true religion according to the Bible. And that religion is pleasing and acceptable to God our Father. No? So maraming relihiyon, pero merong isang totoong relihiyon na katanggap-tanggap sa Diyos Ama. At ano yon? May binabanggit po ang apostol na si Santiago, no? In James chapter 1 verse 27, ganito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Ang religion na totoo at walang kapintasan sa harap ng Diyos Ama ay yung tumutulong sa mga ulila at mga byuda sa kanilang paghihirap at yung pag-iingat sa sarili para hindi mahawa sa kasamaan ng mundo. Amen? Ngayon magtatanong tayo, anong religion ito? Abay, tanungin yung United Nations. Kung anong ahensya, institusyon o organisasyon sa buong mundo ang pinakamalaking charitable institution. And what is that institution? The Catholic Church. No? So meron pong totoong relihiyon. At kung magpapakitaan lang naman ng record, ng track record, pihadong pasado naman tayo kumpara sa iilan. Just look at Mother Teresa of Calcutta. No? The poorest of the poor, those who are the last, the lost and the least among us, they are taken care of by her nuns, by the missionaries of charity. And the list goes on and on. Alright? The next fallacy is, yes, may totoong relihiyon. Pero sinasabi, tingnan mo nga naman yung mga Katoliko, pagpunta mo sa presuhan, sino ang pinakamaraming bilanggo? O di Katoliko. Ay yung kapitbahay ko mangingino, manunugal, manunuba, yung politiko, korap, Katoliko din. Diba? So, sinasabi nila, ay mali yan, kaya hindi kailangan ng relihiyon. Again, that is a fallacy. May totoong relihiyon, pero hindi nangangahulugan na walang mga ipokritong mga tao. Those who do not practice the holy tenets of our religion. May mga ganon. Kaya maging si Santiago, nung sinabi niya that there is true religion, itaas mo ng isang berso, ng isang bersikulo ang basa. Meron siyang binabanggit sa verse 26. Anong sabi doon? Ang sabi dito sa verse 26, kung iniisip ng isang tao na religious siya, pero hindi naman niya kinokontrol ang dila niya, niloloko niya lang ang sarili niya at walang silbi ang religion niya. O di ba sa ating mga simbahan maraming ganon? No, kung sino pa yung malapit na mga manang, sila pa yung mga chismosa. O, umaming kayo. O. So, ibig sabihin mga kapatid, may totoong reliyon, pero may mga tao na hindi namumuhay ayon sa aral ng tunay na relihiyon na yan. At alam natin yan, saksi tayo, pwede nga tayo mismo ay ganyan. Amen? So, brothers and sisters, it's true that there is true religion, but it doesn't mean there are no false, wrong, or hypocritical practice of the true religion. Is that clear? The truth of the matter is, the true religion is Christianity. Christianity is the true religion. Ang Christianity naniniwala na may relihiyon. Kaya kung yung kaibigan mo, na member ng isang fellowship, sinabi niya, I don't have a religion, brother. Di ba pag tinanong mo sila, anong religion mo? Basta ako Christian, but I don't have a religion. Because religion is not important. Di ba tama? Sinasabi nilang ganon. O, hindi ako gumagawa ng kwento. O, pero tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia. Ang Kristyanismo ay mayroong relihiyon. Ang Kristyanismo ay relihiyon.
Amen? Kaya nung nagsasabing Kristiyano siya pero wala siyang relihiyon, huwad! Peke! Magandang sabihan, ay live pala ito. Huwag na lang. Basahin ko na lang. Okay. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:16, sabi niya, hindi natin madedenay. O, diba, sosyal? Hindi natin madedenay na malaki talaga ang mystery ng religion natin. O, diba, narinig nyo? Hindi na madedenay na malaki talaga ang mystery ng religion natin. Ang nagsasalita dito, ang nagsulat, apostol. Ang sinulatan niya si Timoteo na alagad niya. Ang sabi niya, religion natin. Ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano, ang mga apostol ay may relihiyon. Pero sinabi ng pastor, walang relihiyon, hindi kailangan. Sinong pakikinggan natin? Yung apostol o yung pastor? Para na akong si Soriano makasigaw nito. Siyempre doon tayo sa apostol, dahil yun ang inaralan ni Kristo. Malinaw sa kanya, sabi niya, hindi ma-deny. Sila deny ng deny. Amen? Pero tingnan natin, ano itong tinutukoy ni Apostol Pablo na relihiyon? Ang sagot, ito'y ang iglesia. Hindi po iglesia ni Kristo. Hello? Labas yung huli ito sa ang tamang daan. Sikat na po ako. Okay. The church is a religion. Dahil kung itataas mo ang basa sa 3:15, ito ang sabi ni Apostol Pablo. Para if ever madelay ako, alam nyo na kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong nasa pamilya ng Diyos. Ang pamilyang ito, ang church ng buhay na Diyos. At sinusuportahan niyan ang mga totoong teachings kagaya ng pagsuporta ng pundasyon at poste sa isang bahay. Ang pamilya ng Diyos ay ang simbahan. Amen? At sabi ni Apostol Pablo, ito ang relihiyon. Kasi yung sumunod na verse, binanggit niya, hindi natin madedenay na malaki talaga ang mystery ng religion natin. Amen? So, he links the church with religion. Amen? So, kung member ka ng isang church, let's say Victory Christian Fellowship, o kung ano-ano pa man, pero yung church nila, hindi nila kinoconsider na religion, dahil hindi kailangan ng religion, yan po ay hindi kasama sa church ng mga apostol. Amen? Naku, kung alam lang to ng nakararami, unang laban pa lang, tapos na. Tingnan yung susunod sa versikulo 16, itutuloy kong basa. Hindi natin madidenay na malaki talagang mystery ng religion natin. Nagpakita siya bilang tao. Pinatunayan ng Espiritu na matuwid siya. At nakita siya ng mga angels. Pinreach siya sa mga bansa. Naniwala sa kanyang buong mundo at inakyat siya sa langit. This religion, this church, is a confessional church. It is a creedal church. It has a creed. Amen? Pretty much like the Catholic Church of today. We preach the same confession of faith in the Apostles' Creed, in the Nicene Creed, in the various confessions that we have formulated across the ages to proclaim what we believe from the apostles. Amen? So, the question that now lingers to be answered by each and every one of you, which Christian church claims to be a religion? You have to remove all the other claimants that say they are church but not a religion. If you have to take seriously the very word of God in sacred scripture. O, tapos lang to ko, uwi na ako. Okay. Andiyan na ba yung clicker? Okay. Next point. And so, okay,
binanggit yung church at religion na yon, kung tayo nag-iisip ng tama, no? Alam natin that it is imperative to know that church. Alin kayang church yon na binabanggit ni Apostol Pablo? And therefore, if it is the true church, I must submit to it. Because it is a means for my salvation. Diba? Yun ang dapat na logical na katanungan na naghahanap ng katotohanan. Pero itong ating maririnig, I am for Jesus, brother, not for the church. I already have Jesus. I don't need the church. Amen? Naririnig nyo ba yan? Oh. But the truth of the matter is, it is impossible to separate Christ from the church. Because Christ is the head, the church is the body. Kung ulo lang at walang katawan, sabi ng mga debatista sa Luneta nung tinanong, ang tawag nila doon, kerubin. Kasi nakita yata sa mga imahe ng mahal na birhen, ulo lang ang tawag kerubin. So ulo lang yon, pero yung katawan na walang ulo, pugot. Diba? How grotesque to separate the head from the body. That is not the biblical image of the church. Because the church is the body of Christ. And Christ is the head. To separate the head from the body is to decapitate. Pugutan ng ulo. And how therefore can graces flow from the head down to the body? I mean, there are serious implications to this, ladies and gentlemen of the jury. And the truth of the matter is, the church was built by Christ. One of the reasons why He came was to build the church. And everything that Jesus said and did, they were all salvific. Amen? Wala siyang ginawa na hindi para sa ating kaligtasan. Dahil ang kanyang job description is Savior. Amen? Kung nagtatag siya ng simbahan at tagapagligtas siya, yung simbahang yan ay kailangan sa pagliligtas niya. Amen? Hindi naman po ako galit. Medyo uma-acting lang ho ako ng konti. Kaya medyo mainit nga lang talaga. Okay. And take note, when we are baptized, we are incorporated into Christ. The very word incorporation, incorpore. We belong to that body of Christ. No? And you will see later on the grotesqueness of their argument. Okay? As we said, Christ is the head of the church. And in the Bible, they are used interchangeably. When you say, you come to church, you come to God, you come to Christ. No? So walang distinction yan. They mean the same thing. And Jesus belongs to a family. And we are His family. That's why He is not ashamed to call us brethren, brothers and sisters. Okay? Now, why is it, brothers and sisters, that bago ko puntahan yan, medyo may pagka-psychology yan ng konti. Balikan ko lang yung kanina na head and body. Tingnan nyo ho ito, makinig po kayo sa akin. No? Listen to me. Yan. Can you imagine how grotesque the idea that is being preached by certain pastors outside the Catholic Church? That they engraft themselves to Christ when they accept Jesus, no, they belong to Jesus. In other words, they belong to the head. Magmumukhang medusa si Kristo niyan. Di ba? Itinusok sa ulo. Nagmukhang medusa. Alam niyo ho ba yung medusa? Yung ulo na maraming ahas. Ganun po yung epekto ng kanilang theology. Hindi po biblical yon. Dahil magmumukhang monster ang Panginoon. Ang tama pong biblical imagery, tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Pero sa ngayon po, bakit kaya may ganyang tendency to separate? Ito po yung mga reasons na
sa tingin ko ay bakit. Okay? Kung bakit may ganong tendency. Una, because of social mobility or opportunism. Pumunta ng Saudi, mahirap magpaka-Kristyano, mas mabilis ang promotion pag ikaw ay nag-convert sa Islam, nagbalik Islam ka. Yung iba naman, dahil pressure sa trabaho or family pressure or teen pressure, nag-convert sa ibang relihiyon. No? Second, sa panahon ngayon, there is too much individualism already. No? Gusto nating laging ina-assert ang ating individuality. Kaya nga usong-uso ang selfie. Di ba? Me, myself, and I. And so, we don't feel the need to belong to a group, to a family. Yan. Tama ho ba yun? Napupuna ho ba natin yun? O baka it's just me? Ako lang ba nakakapuna nun? Ganyan ang kaisipan ng maraming tao ngayon. No? Asserting one's individuality. That's why, well, I can worship the Lord in my own way. I don't have to belong to the church. Nagdadasal naman ako, tama na yon. Di ba? Pangatlo, meron tayong commitment phobia. Ayaw nating mag-commit. Kaya uso yung mga open relationship, di ba? Friends. Live ito, hindi ko masabi yung kasunod eh. Di ba? I mean, do you get it? Are we aware of that? That is happening? We don't want to commit. And if we commit to Jesus, we commit to the church, we must be bound by the tenets of our religion. And we must conform our life to that. And we don't want that. Amen? Sunod, fashion and novelty. Ay, uso sa mga kabataan. Mag-join ng Victory Christian Fellowship. Di ba? Punta sila sa mga Robinsons Mall. No, maganda dito. Lalo na kaming mga millennial. No? Social. But faith is not based on fashion. It is not based on novelty. And then, paucity or poverty of relationship. Dahil hindi sila nakaranas ng magandang relasyon sa pamilya o sa kaibigan, meron silang problema sa pag-keep ng relationship with others. And so, they cannot agree, no, to a bigger relationship or belonging to a group, to a faith group, which we call the church. Attitude of taking rather than giving. What's in it for me? Wala naman akong napapala dyan sa simbahang Katolika. Dito na lang ako. Marami akong napapala dito. And consumerism. Kasi para ngayon, ang relihiyon ay commodity. Di ba? Para kang bibili ng sardinas. Noong panahon, isa lang yata ang brand, Ligo. Ngayon, ang dami na. Ganon din sa religion, ang dami ng pagpipilian. So, parang naghahanap tayo, which brand suits our lifestyle? Gusto natin magpakasal sa boyfriend natin, ilalaki tayo. Ayun naman ang simbahang Katolika. Nag-join ka doon sa isang grupo na religion din. Di ba? Nagkakasal sila ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi ko, susunod aso sa aso, kasal nyo na rin. I mean, church din yon. Pero parang consumer product. Di ba? Naghahanap tayo what suits our lifestyle. Alright. So, yan po yung mga rason kung bakit. Sa tingin ko, ay maraming mga tao who would rather be separated from the church. But the reality is, we cannot deny the fact of the need for the church. The importance of the church. Because the church is a response to the gospel. It is part of the gospel. Where do we read about the foundation of the church if not from the gospel? From sacred scripture. So kung Bible Christian ka, Bible-believing Christian ka,
You must accept the need for the church and its importance because it is right there in your Bible. Amen? Yung nagsasabing hindi ko kailangan, abay hindi ka totoong Bible Christian dahil na mamili ka ng paniniwalaan mo na nandyan sa Biblia mo. Alright? In fact, what is important today is the church continues to sound the voice of Christ. The Catholic Church continues to be heard. And the voice of Christ continues to be heard in the church today. Amen? Who speaks truth to power? It is the church. Who defends marriage? Who defends family? Who defends life? Who rebukes corruption? Extrajudicial killing? It is the Catholic Church. And those who are now charged with criminal offenses are bishops of the Catholic Church. Not a minister of the Iglesia de Cristo who wouldn't say anything against the government, even the government has gone wrong. Not a pastor of a fundamentalist or evangelical group, but bishops, priests, and lay faithful. Amen? And it is an honor for us, my dear brothers and sisters, that it is so. Because it proves beyond doubt that Christ continues to be heard in our society because the church cannot keep its mouth shut. Amen? Pharaoh, let my people go. No? May nagsasalitang ganon. Can you imagine kung wala mga obispo who will speak truth to power? And at the end of this, it is not to condemn the president or any administration, but to call them to repentance and faith. Amen? Conversion. All right. Calci block. High blood, okay. Okay. Whew. All right. The fallacy that we hear is, of course, this is very, very attractive. Jesus alone saves. Therefore, I don't need the church. Tama? Narinig nyo rin, ha? O buti pa, ina-affirm nyo ko. Dahil, yan, narinig ko din based on personal experience. And I grappled with these issues myself, ha? By the way, kaya sinishare ko lang. Well, of course, it is true that Jesus alone saves. And we say amen to that. There's no question about it. But if Jesus is the Savior, as Savior, He needs instruments. And the church is such instrument in the work of salvation. Amen? Halimbawa, kung nag-preach ako, merong naniwala sa salita ng Diyos na ipinangaral ko, nagbago ang buhay, umayos, napalapit sa Diyos, naligtas. Eh di ba iniligtas ko yung taong yon? Pero sinong nagtotoong nagligtas sa Kanya? Si Kristo. Pero ginamit lamang ako. Kung naligtas ka, dahil mahal mo ang mahal na Birheng Maria, may devotion ka, abay co-redemptrix siya. Pero siya ba talaga yung nagligtas? Oo. Dahil siya ay kasangkapan. Pero sinong tunay na nagligtas? Si Kristo na ginamit siyang kasangkapan. Amen? Huwag po nating tatandaan, maraming nagkakamali dyan. Jesus is the principal Savior. The universal Savior. But He uses instruments to do His work. Gumagamit siya ng kasangkapan, kagaya ng mga apostol, mga kasangkapan ng Panginoon. Good afternoon, Cardinal Tagle. Okay. And therefore, the church is the community of those who are saved. Amen? But not only those who are saved, of those who are being saved, and those who will be saved. Why? Because salvation is not a one-time process. It is a continuing work of Christ. And if you believe that Jesus is Savior, He is your Savior every minute of your life.
Every step of the way. Hindi siya, He was Savior. Hindi siya has been. Hindi siya laos. He is Savior. At naniniwala tayo that He saves us and He is continuing to save us and He will save us until the end of time. And the community to which we belong, which is His instrument, is known as the church. Okay? The need for the church or the importance of the church, I'll just go fast, no? It is a place to belong. There we have relationship with one another. Okay? It is a healing community. In the sacrament of healing, for example, confession, all right? Anointing of the sick, and so on and so forth. The prayers of our brothers and sisters who intercede for us when we are sick. And we are given all things according to sacred scripture. Hindi ko na po babasahin dahil wala po si Brother Willie kasama ko ngayon o si Brother Josel. Buti pa si Brother Eli may tagabasa. Sa atin po wala. Kaya kayo na lang magbasa kasi training nyo rin ito. You can get the PowerPoint later and look at the verses for yourself. No? Hindi po ako naniniwala na dapat walang take home ang mga estudyante. Mag-take home ho kayo ng assignment ninyo. Okay? We are given God. Because when 2 or 3 are gathered in His name, He is there in the midst of us. The church is the privileged place to meet God, especially in the Eucharist. Okay? We will discuss that later on, the harmony or the unity in the church when we discuss the mark of unity as one of the marks of the church. And in the church, you are given task or commission. Sa isang sektang alam ko, isa lang ang sugo. Sa atin, lahat tayo ay mga sinugo ng Diyos. Amen? Kanya-kanya tayong may mission. May magampanin sa buhay. The blessing of judgment. Na if you are with Christ, you are with the church. No? Judgment has already passed. But of course, we know that to whom much is given, much is expected. We are placed on a higher standard compared to the rest of the world. But can you imagine, no? Na kung tayo nga nakabahagi ng simbahang yan, mapinili ng Diyos, ay haharap pa rin sa kanyang paghuhukom, how much more? How much more dun sa mga hindi nakakilala sa Diyos? Yung mga hindi napabilang sa kanyang bayan. No? Amen? Oh. So it's a privileged place. And of course, here in the church, it is a privilege to be persecuted. Because the true church is the persecuted church. And I don't have to elaborate on that. It is very self-explanatory. Meaning your speaker is already lazy to delve on that issue. Okay? Of course, the destiny, the eschatology, the parousia. Father Abe will discuss eschatology for us. And the Eucharist. Who will discuss the Eucharist? Father Abe also. No? So, I want to describe this. So, ang tanong, kung kailangan ng simbahan, importante siya, which church? So, can you follow the logical sequence that we're from religion to church? Ngayon, anong simbahan yan? Baklaran yan. Okay. Brother Arman, please, ano nga po ito, pakilagay dito sa harap at maitinda ko na. Oo. Okay. Which church? Tingnan natin ang church history. Kasi napaka-importante ng church history. Brother Kaloy will discuss that, but more on Philippine church history this time. Kasi, sabi nga ni Blessed John Henry Cardinal Newman, to go deeper in history is to cease to be a Protestant. Kasi alam naman natin ang kasaysayan, bago nagkaroon ng schism noong 1054, there was only one undivided church. The unity of the church was a fact. It was a given from the very beginning of its existence. Until
the first great split, the Eastern Schism. Other groups who did not belong to that one undivided Catholic Church were marked as heretics. Either you were Catholic or you were a heretic. What does heresy mean, by the way? Heresy means you pick and choose. A heretic is one who chooses what to believe. Whereas a Catholic is one who believes all. Amen? Do you get the point now? So the opposite of Catholic, at least in the early years, was a heretic. Kasi ang eresiya, pipiliin mo, tao si Kristo pero hindi siya Diyos. Ang katotohanan, siya ay totoong Diyos at totoong tao. Amen? Amen. May katotohanan din naman sa eresiya. Kaya lang, tinimbang, ngunit kulang. Akala nyo meron, pero wala. Okay. Yan ang hindi nagagaya ng friends ko sa INC. Kaya ko mag-stand-up comedian. Okay. Patunay. Nagdala ako ng Exhibit A. Reference. Ang author is at Catholic Michael Keane. Christianity. Page 62. Meron po siyang pag-amin. Sabi niya, page 62. Babasahin ko. During the first 5 centuries of its existence, the Christian Church was under the authority of the Pope in Rome. Oh, you see? Kaya there was one undivided church under the Petrine primacy and jurisdiction during the first 5 centuries of its existence. This was increasingly challenged by the Eastern churches centered around Constantinople. The Eastern churches centered around Constantinople, leading to a final split between East and West in 1054. Kaya 1054 lang nagkaroon ng unang major break. But unity was a fact. It was a given. Now, let's proceed. Okay? Bakit nagkaroon ng Eastern Schism? Because of the mutual excommunication between the then Patriarch of Constantinople, Michael Cerularius, and the Papal Legate, si Cardinal Umberto de Silva Candida. Isang Kastila na grabe ang temperament. Okay. They mutually excommunicated each other. But you know, when the time this happened, Pope Leo IX, in whose name Umberto de Silva was sent to Constantinople, was already dead by 3 months. You see? These are historical facts, no? Na, what if, di ba? Ano kayang nangyari kung kung hindi na siya, kung patay na si Pope Leo IX, wala nang faculty si Umberto de Silva Candida. Tama ba, Kaloy? Asan si Kaloy? Oh. So anyway, ganyan talaga. Wala tayong magagawa. We learn from our history. And then, yan na. Dumami na ng dumami. 1517, thousands of denominations sprouted like mushroom. Dahil sa Reformation, pinanguna ni Martin Luther, then Calvin, then Zwingli, then Henry VIII. Not. Okay. So, yan po ang nangyari. No? Okay. Dito po sa librong dala ko, kitang-kita naman na yan yung mga reformers. At more than 1,500 years so far away from Christ. Okay? Bago nagkaroon. At ang tanong, kasi maraming claimant na nagkiklaim sila na sila yung totoo. Pero anong sabi ng Biblia? No? Babasahin ko lang po ito. Sa 1 John chapter 2 verse 19.
Ito po ay napakagandang talata, no? Pakinggan po ninyo. Ito po ang sabi ng Biblia. Unahin ko po sa verse 18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin. Ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Di ho ba totoo? Si Martin Luther, bago pinasimulan niya ang mga Luterano at mga Protestante, ano ba siya dati? He was an Augustinian friar. He was Catholic. Lumabas. At lahat ng mga inheritors ng Protestantism ay galing sa atin. Lumabas. Ayon sa ipinagpauna na sa atin ng banal na kasulatan. Si Ginoong Felix Manalo ay Katoliko. Ang kanyang nanay ay debota ni San Antonio de Padua. May amain na pari. Lumabas din. Nakita niyo? Dito pa lang nagkakaalaman na, no? Alright. Tuloy tayo. Sa dami niyan, libo-libo yan, no? Nadaragdagan. Punta kayo sa Securities and Exchange Commission. Kapa. Dami. So how then do we know which of the competing claimants is from God? Oh, kung talagang nag-iisip tayo, reasonable tayo, advanced tayo mag-isip, yan ang ating tanong. Sino sa kanila ang tunay na galing talaga sa Diyos? Abay, madali lang. Kung galing sa Diyos, dapat Diyos ang tagapagtatag. Amen? The one founded by the divine founder and willed all to enter it. O, kapag alam mo Diyos mismong nagtatag, ay dapat papasakop ka doon. Dahil yun ang gusto niya. Kaya nga hindi ko matanggap ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Paki-focus ng konti para maganda naman yung shot ko sa ang tamang daan. Yan. Oo. Sa kanila si Cristo tao. Tapos nagtatag ng kanilang iglesia. Itatag ng tao, hindi tatag ng Diyos. Amen? Ang sabi sa banal na kasulatan, ganito po ang ating mababasa, 127:1 ng awit. Sabi dito, no? Napaka-categorical. Sabi sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, they labor in vain, those that build it. Except the Lord keep the city, the watchman watches but in vain. In Tagalog, brother, malibang itayo ng Panginoon, di ba meron silang ganon, ano? Yung mga guess sila na mga maiitim o mapuputi na nagtatagalog by accent. Ayan. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Alam niyo ho, yung bahay at bayan, these are metaphors for the church. Kaya nga, sabi sa 2 Timoteo 3:15, no? Ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos na buhay. Haligi at suhay ng katotohanan sa bansang Pilipinas incorporada.
Yan yung dating daan. Pero, ikalawang Timoteo 3:15, the house is the church. So, dapat, it's the Lord Himself that must build it. So, hello, Protestants. Protestants left the group. Tama? Kasi may ituturo mo, maingunguso mo eh. Founded by men and some women like Ellen Goldwhite and Corinne Booth. No? And they're too late. Okay? Si Michael Keane, binanggit niya yung mga, I'll just give a few examples because there's a topic for this. No? Page 68 to 73. Hindi ko naman babasahin mula 68 hanggang 73. Hindi tayo magpapasyon dito, 3 araw matatapos. Martin Luther, discontentment with the Catholic Church grew during the 15th century and reached a peak in 1517 when Martin Luther, an Augustinian friar working in Wittenberg, Germany, nailed 95 theses to the door of the whole church in the town. 1517 lang. Martin Luther. Ito naman, John Calvin and Ulrich Zwingli. Ayan. 1531, 1564. Henry VIII. The Anglican Church. The Church of England separated from the Catholic Church in the 16th century when King Henry VIII became head of the church instead of the Pope. The members of the Holy Club formed in 1729 by John and Charles Wesley, among others, which met in Oxford to study the Bible and pray, were first called Methodists. Okay. The Salvation Army was formed in 1878 and William Corinne Booth, and so on and so on. No? Pag binasa natin ang kanilang kasaysayan, may taong pundador. At alam natin kung anong panahon, anong taon itinatag. Kagaya ng Iglesia ni Cristo, 1914. At may pangalan yung tagapagtatag, si Felix Manalo. Kaya hindi niya pwedeng sabihin kay Cristo yun. Dahil hanggang ngayon, naghihintay pa ako, wala pong special power of attorney binibigay na pirmado ni Cristo. Okay. So, klaro, gawa ng tao, hindi sa Diyos. Ito, ang sabi ng mga kapatid nating protestante, itong Protestant ecclesiology, dahil marami sila, no? Sasabihin nila, well, brother, the church naman is not a visible reality eh. No? It's an invisible church. Lahat that accepts Jesus belong to this church. Pero that invisible church ecclesiology is debunked by the images for the church in the Bible. Kagaya ng, it's a city built on the hill. Meron ba namang city built that cannot be seen? It's a candle that you must put in the candle stand and do not put it under the bed, baka masunog yung kama mo. Meron ba namang kandila na may ilaw na hindi nakikita? Sheepfold, may kawan ba namang hindi mo nakikita? Paano ka papasok sa kawan? Kung hindi mo nakikita yung kawan na yan, hindi kawan yun, kawalan yun. Okay? Kaharian, katawan. Oh. So you see, the Protestant ecclesiology, their idea of an invisible church is not supported by any page of sacred scripture. I think it should be clear by now. Bali-baliktarin mo man yung mga imagery na yan. None of them could ever be considered invisible. Do you agree? Oh, sige. Huwag niyo akong totolonggisin, ha? Okay. Ngayon, sabi ng banal na kasulatan, ganire. Si Kristo mismo nagsabi, no? 18:18 ng Mateo. Ang sabi niya din katotohanang simulan ko po sa taas, no? Okay, dito tayo sa verse 15 magsimula. At kung magkasala laban sa inyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw ang siyang mag-isa
At kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Oh, fraternal correction. Sabihan mo yung kapatid mo kung nagkakasala, kapatid, mali ka. Oh, kung pinakinggan ka, praise the Lord. Okay? And then, datapwat kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat isa. Kung hindi kinaya ng isa, tawag yun mediation. Dala ka pa ng dalawa, conciliation ang tawag doon. Diba sa alternative dispute resolution? Ay hindi nakinig, tatlo na kayo. May solusyon, ang sabi ng Biblia. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin ninyo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo na siyang tulad sa hintil at taga-BIR na maniningil ng buwis. Tell it to the church if he doesn't listen. And if he doesn't listen to the church, treat him as a sinner or as a publican. He is a part of the church. The ultimate authority in deciding matters of faith and morals is the church. Now, if you have an invisible church, you're Protestant, ang tanong, which church? Ang issue, infant baptism. Yung Lutheran, nagbabautismo ng sanggol. Yung Baptist, hindi. Nag-away sila ngayon. Ay sabi ng Biblia, tell it to the church. Which church? The Lutheran or the Baptist? May problema tayo. Dahil hindi nila mareresolve yan. Tama? Kaya, yung kanilang solusyon ay hindi solusyon. Ito ay problemang ginawa. Dahil ang impact niyan, because it is impracticable and unworkable, the effect of Protestantism, my dear brothers and sisters, is this indifferentism. Do you know what indifferentism is? It seems that truth and error are the same. Diba? So if all the Protestant churches are true, where is now objective truth? Amen? It results in relativism. What is true to me is true to me. What is true to you is true to you. Kaya nga si Gretchen Diaz, he is only fighting for her truth. Diba sabi ni Risa Ontiveros? Her truth. That's relativism. Bahala na tayo sa kanya-kanya nating katotohanan. Abay, mali yun. At ang epekto sa marami, practical agnosticism. Agnosticism, doubt. No? Bakit practical? Because as a result, hindi mo na mapatutunayan kung ano ang totoo sa dami ninyo. Mga kapatid, please proclaim the truth to the housetops. Ang daming naliligaw sa ngayon because of the tyranny of relativism. Hindi na alam ang totoo. Ay, eto. Name game. Alam niyo yan, name game? Laura Branigan yan. Di ba? Tony, Bobone, Banana, Fana, Fafone, Fi-Fi, Momone. Ang tumawa, naabutan yan. Yung hindi tumawa, yung mga bata, mga millennial. 80s na 80s ang inyong lingkod. Pagbigyan nyo na. No? Dahil hindi ako marunong kumanta ng K-pop. Ang pinaka-recent ko nang pwedeng kantahin, Westlife. Okay. So, give it to me. I'm old already. Sabi ng ibang sekta ng reliyon, tingnan nyo ang ganda incomplete ad. Iglesia ni Cristo ADD, mahilig sila dyan, no? Yung name game. Ang tunay na pangalan ay mababasa sa mga talata ng Biblia. Kapag ikaw naghahanap ng tunay na iglesia, mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. Okay.
Oo, di ba? Pwede. Mababasa daw. Di ba ganon? Bro, alam mo yan. Okay. Pero ang katutunayan, mga kapatid kong Kristyano, no technical or proper name was ever given by Christ to the church. Because Christ is wise. He is wisdom himself. Because he knew that there is nothing about a proper name which prevents it from being copied by a false church. Pumunta ako dyan sa Green Hills. Tumingin ako ng Louis Vuitton. Ay, abang daming Louis Vuitton. Diba? Pero lahat sila Louis Vuitton. Totoo ba sila lahat? Minsan naman naghanap ako Levi's. Lahat Levi's. Yung iba nga lang mali ang spelling. Lives. Hindi porke pangalan Levi's, totoo sila lahat. Do you get the point? Eh yan nga, produkto. Hindi nangangahulugan porke pangalan Levi's, Levi's yan. Oh. Hindi po ganon. Dahil pinaunahan na po tayo ng Panginoong Sukristo, ng Panginoong Heso Kristo. Nung siya'y nangaral, sabi niya pagdating ng huling araw, Mateo 24, ang bersikulo po ay 23, ang sabi niya, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mabula ang Kristo at mga bula ang propeta, nasa dabaw yung isa. At mga added, dagdag. Okay. At nangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maari, pati ang mga hirang. Ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo. Napaka ganda nung sinabi ng Panginoong Hesus. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, nasa amin sa iglesia ni Kristo. Anong sabi? Huwag ninyong paniniwalaan. Dahil maraming gagamit ng pangalan ni Kristo. Ang tawag niya doon sa mga gumagamit ng kanyang pangalan na hindi niya naman otorisado ay mga antikristo at bulaang mangangaral. Amen? Oh. Kaya hindi po foolproof yan eh. At ano pang sabi ng lumang tipan? No? Binabanggit din sa 139:20 ng awit, ito pang sabi, sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Maging kaaway ng Diyos, pwedeng gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan, in vain. They use the name of the Lord. Kaya pag nag-register, United Church of Christ in the Philippines, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan sa bansang Pilipinas, inkorporada. Haba, nakakapagod. Do you get the point? All of them will appropriate the name of the Lord. But the Catholic Church never uses in its name the name of Christ or of God. Because many, even the enemies of God, will use His name in vain. Why in vain? Dahil hindi niya naman otorisado, hindi niya naman tinatag. Unless the Lord builds the house, they labor in vain. Oh. Huwag niyong sabihin, hindi ko kayo binanggit. Kasi, sabi din ni Propeta Jeremias, no? Marami kasing nagkukunyari eh, no? Na sa panahong ito, maraming nagpapakilala. No? Sabi dito sa Jeremiah chapter 23 verse 30, isa sa mga binabanggit ng mahal na propetang ito, no? Na talagang kinakalaban niya yung mga bulaang propeta noon pa. Sabi ng Panginoon, kung kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon,
na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Mantakin mo, nabasa lang sa Biblia, Iglesia ni Cristo, inangkin, kanya na. Di ho ba pag nanakaw yun? Abay, nakasulot ka ng panty? Hinira mo sa Panty Sisters? Tapos sinuot mo, iyon na. Ay, hindi po pwede yung ganon. Amen? Pag nanakaw yun eh. Tingnan nyo yung mga sekta ng relihiyon, lalo na sa mga fellowship na iba-iba, nakakita ng mga words sa Bible, yun yung nire-register. Oh. Ewan ko ba sa mga ganyan? Bahala na sila sa buhay nila, pananagutan nila sa Diyos yan. Okay, anong sabi din ni Propeta Jeremias 28:15 sa mga taong ganyan? Nang magkagay sinabi ng Propeta Jeremias kay Hananias na propeta, dinggin mo ngayon, Hananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, kundi iyong pinaasa ang bayang ito sa kasinungalingan. Amen? Nakakatakot yung ganon. Yung mga magpapakilalang messenger in the last days, the appointed Son of God, at kung ano-ano pang mga pagpapanggap. No? So sasabihin nila na galing sa Panginoon yung kanilang salita. Ang sabi ng Biblia, hindi ka sinugo ng Panginoon. Isa kang bulaang propeta, pahopya ka. Paasa ka. Pinaasa mo ang bayan sa kasinungalingan. Alright? 20 minutes na lang daw. Okay. Punta tayo sa Marks of the True Church. Kaya yan, kaya. Oh. Kaya si Kristo yung nagbigay ng pangalan. Dahil yung Levi's, hindi mo makikita dahil ang pangalan niya Levi's. Kahit tanggalin mo yung etiketa nun. Tanggalin mo yung pangalang Levi's, Levi's pa yan. Dahil makikita yan doon sa stitch, doon sa ginagamit na mabutones. No? Ganon din ang Louis Vuitton. No? Makikita mo yan sa leather, doon sa tahi. Ganon din si Kristo. Hindi niya binigyan ng pangalan na pero naglagay siya ng kakanyahan, marka. Because a mark is a fixed characteristic given by Christ the Lord to the church to distinguish it from unauthorized agencies that attempt to usurp its prerogative. Okay. At ang sabi ng banal na kasulatan, may mga importante ang tanda. 2 Timoteo 2:9. Kapatid, pakibasa nga. Hanapin mo na. Tingnan mo yon. Ikalawang Timoteo 2:19. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya, hindi sa pangalan, kundi sa tatak. At Basahin mo yung 2 Korinto, 1:21 hanggang 22. So, iba, kayo nang bahala. Malalaki na kayo. 2 Korinto. 2 Korinto 1:21 hanggang 22. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo. At nagpahid sa atin ay ang Diyos, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Tatak, dahil yan ang nagpapatotoo. Kaya si Kristo, nung kanyang itinatag ang kanyang iglesia, basahin mo kapatid, 16:13 hanggang 19 na Mateo. Mateo 16:13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo,
ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" At kanilang sinabi, "Anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang iba, si Jeremias." Walang tama sa sinabi ng mga tao, hindi nila kilala si Kristo. Hanggang ngayon. Amen? Tuloy ang basa. O isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, "Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Ayan, that is the basic Christological question that we must answer, each and every one of us. You, who do you say that I am? Sagot. At sumagot si Simon Pedro, Simon Pedro. at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ikaw ang Kristo, sabi ang anak ng Diyos na buhay. Umama. Amen? Sinabi ni Pedro. Hindi sinabi ng tao. Tuloy ang basa. At sumagot si Jesus, at sa kanya'y sinabi, "Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Binabasa ko yun ng mahaba, mga kapatid, kasi si Kristo nangangako na dun eh. Tinatag niya ba ang iglesia sa pagkakataong yan, sa tagpong yan? Hindi pa. Kaya sabi niya, "I will build." Pangako. Pero doon pa lang sa kanyang pangako, andun ang 4 na marka. Tanda. 1, holy, Catholic, and apostolic. By the intention of the divine founder, these marks were already present. Kasi ang sabi niya, "I will build my church." Singular. Hindi niya sinabing, "Watashua will build my churches." Hindi niya sinabi, "I will build my churches." I will build my church. Isa lang. Amen? So, 1. Holy. Dahil ang nagtatag si Kristo, anak ng Diyos. You are the Christ, the Son of the living God. Kaya kapag tatag ng sino man na hindi si Kristo, yan ay peke huwad. Amen? Dahil ang kabanalan ng simbahan ay nagmumula sa kanyang ulo, si Kristo pababa. At si Pedro, bagamat siya'y makasalanan, katulad natin, pero hinirang pinili ng Diyos. Anong sabi ni Kristo? "Blessed are you, Peter. Beatus es Petrus," sabi ni Kristo. Si Kristo ang nagbibigay ng blessedness. Amen? Catholic. Kasi sa verse 19, ang sabi ni Kristo, "I will give to you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bound on earth shall be bound in heaven." Ang jurisdiction ng simbahang yan, binigay yung susi kay Pedro, heaven and earth. Can there be something more universal than that? Mas may lalawak pa ba sa heaven and earth? Kaya Catholic siya. Amen? Oh. Hindi sinabi, "I will give to the keys to Diliman." Langit at lupa. Okay. Apostolic. Bakit? Kasi ang nagtatag, si Kristo. Nag-iisang apostol ng Ama. Apostol sinugo. Kaya nagkakakam, nasugodi daw siya ng Diyos. "Excuse me, resibo please." Wala akong resibo. Si Kristo meron. The only apostle of the Father is Christ. That's why he was in him, has in the Father. And then he founded it on Peter, the first apostle, the primus, first, and to the other 11 apostles. Pangako.
Pero si Kristo sa aking paniniwala, kapag nangako ay hindi napapago. Tinutupad niya. Kaya nung itinatag na sa panahon ng Pentecostes, ang iglesia, yung ipinangako niya, marka naroon. Acts 1:14. And they were all in one accord. At sasakyan nila, Honda Accord. Nandun na yung unity, in one accord. Oh. Magkakasama sila nung panahon ng Pentecostes. Tapos banal. Bakit? Kasi nanaog ang Espiritu Santo. May nagmamay ako. Naririnig. Wala na yata. Pakiayos na lang. Mukhang mas malakas ang boses ko kahit wala. Nanaog ang Espiritu Santo. The Holy Spirit is the sanctifier. Amen? Catholic. Oh, kapatid na matapos ang dito na lang. Pakibasa nga ng Gawa 2:5 hanggang 11. Pakinggan ninyo Okay. Roll. Gawa 2:5 hanggang 11. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Bawat bansa sa ilalim ng langit nandun sa Jerusalem nung ipinanganak ang simbahan. Tuloy ang basa. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y naririnig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipang gilalas na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto, at mga Medo, at mga Elamita, at ang nanganahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto, at sa Asia, sa Phrygia, at Pamphylia, sa Ehipto, at sa mga sakop ng Libya, nakaratig ng Cirene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, Okay. Marami pang slide pero wala na daw tayong oras. Nakita ko na yung timer. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am